From day one, pinlano na nila na yariin si Inday Sara. Kaya walang pondo doon kung hindi yung pondo pang-impeach kay Inday Sara, pang ganito kay Inday Sara. Yun ang nangyari. Ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. Zero. But alam ko, daming gustong tumulong, ayaw nang tanggapin eh. Noon pa. Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan eh. Mas gusto niyang labanan ng impeachment kesa sa tumanggap. Dahil doon pa lang nung may pinipirmahan na siya. Pinapapirma sa kanya. Ayaw niya. At yun ang naging parang trigger point na impeach na natin yan. Kasi hindi nakikisama. Hindi tumatanggap. Okay, unfair sa akin na ang tingin mo kay Inday Sara, i-equate mo sa EJK. Huwag muna tayo magdebate ng EJK. Yes. Wala muna ng debate doon. Kung tama o mali yung kung ano ba nangyari doon dahil tagalin natin yun. Pero para dikit mo ang Duterte, si Inday Sara na EJK, parang mali. Kasi si Inday Sara naging mayor ng 9 na taon. Diba? For 6 years pala. Nakita niyo naman yung performance niya eh. May ganun ba siya? May nakita ba tayong ganun sa kanya? Wala naman sila sinasabi na may EJK si Inday Sara ng mayor. Kasi kung titignan mo yung track record niya, yan ang tingnan ninyo. Huwag ang Pangulong Duterte na nasa dahig. O ngayon, dahil sinisiraan nyo lang, dahil ayaw nyo maging Duterte ulit ang presidente, parang masyado namang atang taliwas yun. Di ba? Walang prinsipyo yung ganong paninindigan. Tapos dahil kahit na demonyo na yung namumuno, di ba? Tanggapin na lang natin kesa ito. Dahil kalaban natin sa politika. Yes. Magnakaw ka na lang. Magnakaw na kayo na magnakaw basta hindi makaupo si BP Sara. Pero kung ano pa ang kulang kaya natin? Kasi sinabi nyo, positive si BP Sara, negative si presidente, presidente nyo. Ano pa kulang natin? Kasi parang sabi nyo, lumabas naman ng tao, yun yung dati lumabas din ng tao, hindi naman daw, sabi mo, na hindi naman nakailam ang sundalo, hindi lang sila kumarang. Lahat siya nangyayari na ngayon. Yes, Coach. Ano pa ang nangaantay natin? Kasi kailangan ang sinasabi ng mga kasandaluhan, magkaroon ng critical mass. Ano bang ibig sabihin lang ng critical mass? Umaabot sa punto na wala nang galaw yung ating lipunan. Nahinto ang negosyo, nahinto ang ekonomiya, na kailangan may gawing aksyon. Pag may inutos silang aksyon at hindi ginawa, yan na. Yan na yung sinasabi. Bakit naging EDSA ang naging sentro? Kasi ang EDSA ang daluyan ng trapiko dito sa ating sentro. Makati, Ortigas, San Juan, Mandaluyong. Pag hinarang mo yan, wala na makakapasok sa Makati, wala makakapasok sa Mandaluyong, San Juan, Ortigas. Pag nagrally ka sa Makati, hihinto lahat ng ano dyan. Pero kahit na magkaroon ka ng 5 milyon, pagpalagay mo na sa Pangasinan, walang epekto yan. Hindi magkakaroon ng... Kasi pwede lang sabihin, pabayaan mo lang sila mag-rally. But a rally or a gathering, a critical mass, na dito sa Maynila, sa Makati, sa Ortigas, kung saan hihinto ang negosyo, dyan magkakaroon ng desisyon. I-disperse ba namin yan o hindi? At pag hindi gumalaw ang kasundaluhan, hindi gumalaw ang kapulisan, yan na ang magiging problema. Pero ako kung meron akong opinion na sa tingin ko parang kulang pa. May isang sektor pa sa lipunan natin ng kulang kaya hindi gumagalaw. Simbahan. Kasi kung maalala natin, di ba, nung EDSA Revolution, simbahan malaking part nung pagtawag ni Cardinal. Kasi na ako noon buhay na ako nung time na yun Nung tumawag si Cardinal Sin ng pumunta sa EDSA, doon talaga nagkaroon ng Ngayon, alam naman natin, hindi naman po lahat, yung mga pari natin, kung hindi bayot, corrupt. Totoo naman, di ba? So, sa tingin ko, kailangan may isang simbahan na gumalaw. Ano sa tingin nyo doon? Oo, naniniwala ako doon. Tingin ko, hindi lang simbahan, may sektor ng negosyante, may sektor ng civil society. Pero ang naniniwala ako na
dahan-dahan naaantig na rin. Kasi nung unang rally nung simbahan, di ba, yung Trillion March, nung pangalawa, sabi nila bawal ang BBM resign. Dapat pwede yung Inday Sara resign. Nakita ko yung mga huminto dahil marami dyan mga taga Quezon City, mga taga distrito ko. Nakita ko may mga t-shirt ng BBM resign Nandun sila. So, alam ko na meron ng mga kaparian at marami din akong kausap na kaparian na kumbinsido doon sa mga nangyari. And tama ka, kailangan naman yan. Kailangan may simbahan na makita dyan, magsalita. Kasi ano ba sabi nung ibang sa simbahan? Ayaw namin, di ba na si BBM? Titisin na namin kaysa si Inday Sara dahil sa EJK. Yan ang feeling ko unfair. Di ba? Dapat, una, i-judge nyo si Inday Sara. May 6 years siya na naging mayor, nakita niyo yung performance niya. Pangalawa, magsalitay ninyo. Ito bang taong to talagang EJK? Hindi. Sabi lang kasi ganito daw, nagagalit. Nako, kung naabot nila si GMA kung paano magalit noon, ibang klase magalit. Pero hindi to yung pang-api. Trabaho. Pero nagagalit. Wala namang perpektong presidente. Wala namang perpektong tao. Lahat may kainaan. Pero ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. But alam ko, daming gusto tumulong, ayaw niyang tanggapin Noon pa. Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan Pero ang daming bintang sa kanya, kung napakaraming bintang sa kanya na eto, katulad nga lang nabawa, ng confidential funds. At sinasabi mo na hindi nga siya tumatanggap ng ng tulong mula sa mga malalaking tao o ibang personalidad. So ito ba ay katulad din ang pananaw mo ba ay katulad din ng pananaw ng iba na ito ay malaking pamumulitika sa kanya? Alam mo, yung 125 million, and doon sa programa nakita ko yung kung paano lumabas yung issue Doon ko nalinawan. Pero, yung una nilang nilabas yung 125 million, natatawa na ako. Bakit? Buksan nyo ngayon yung COA report, makikita nyo sa Google, DPWH, 100 billion unliquidated. Yes. DOH, siguro mga 60 billion unliquidated. Tingnan nyo lahat ng department. DSWD, ilang billion? Sino tingin ninyo yung pinaka-honest na kabinete? Assume na natin. O pinaka-walang pera na ahensya. Anong tingin ninyo yung ahensya pinaka-walang pera? Buksan nyo COA report. Unliquidated. Office of the President, ang laki ng unliquidated na funds. Nabanggit ni Inday ito. Ilan ba? Billion? 4.2 ata. 4.5 Ay, yung billion. Hindi, yan yung confidential niya. Confidential. Okay, yung explanation kasi dyan, 4.5 billion yung confidential ni BBM. Pag kinompute mo ng 365 days, that's 12 million a day. Sarap! Yung kay Inday sabi na 11 million, nagalit sila, di ba? 11 million. Pero kung wala namang na-deliver, itong nabanggit tong 18K na na-deliver kay BP Sara, kahit minsan, Wala. kahit donation, Wala. kahit envelope, Wala. Alam mo kung bakit wala? Kasi from day one, pinlano na nila na yariin si Inday Sara. Kaya walang pondo doon kung hindi yung pondo pang-impeach kay Inday Sara, pang ganito kay Inday Sara. Yun ang nangyari. And again, magkakampi kami ni Inday Sara at ni BBM. Diba? Magkakasama yung kampanya, magkakatulong-tulong. In fact, ang usapan pa nga nun dahil si BBM ang nakapula and ako yung tumatakbo mayor, ako din ang nakapula. Yung kasama ko naman, si Winnie Castelo, ang naka-green. Parang tinatamden din doon. But ang hindi ko matanggap nung unang ginigiban na si Inday Sara at nung lumabas na si Saldico, biruin mo, 125 million, isang delivery lang kay BBM, ubos. Pera kagad Yung kay Inday Sara, budget, 125 million. Ito sa kanila, pera kagad. Magkano bang isang kilong Ang isang kilo daw, sabi pa ito ng mga sundalo, 1 million. Hindi, isang kilong pulburon. Hindi ko na alam yan. pero kung dapat pala, isa ka sa humingi ng dispensa sa taong bayan. Dati Kinampanya pa. mo, nakahingi ka na. Humingi na akong dispensa. Patawarin na natin siguro. Hindi, pero ito, ikwento ko lang yung kwento ni BP Sara Duterte. Kung talaga siya mukhang pera at mukhang ganit sa kapangyarihan, hindi na sana siya nag-resign as DepEd Secretary.
Kasi yun lang ang pumipigil sa kanya for impeachment. Dahil ang pangit nga naman daw, sabi niya, tignan, kung deputy secretary ako, tas i-impeach ako nung sarili kong gobyerno. Nasa administrasyon pa siya. Pero sabi niya, mas gusto niyang ma-impeach kesa, o labanan ng impeachment kesa sa tumanggap. Dahil doon pa lang nung may pinipirmahan na siya. Pinapapirma sa kanya, ayaw niya. At yun ang naging parang trigger point na impeach na natin yan kasi hindi nakikisama, hindi tumatanggap.